Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola. Magandang umaga, karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882 ngayon. September 19, 2025, Friday. Kasama natin, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning, pare. Good morning. Si paring Jonat po, merong sa Los Baños. Ayun. Hindi siguro, magtatanim kaya ito doon. Hindi naman siguro. No. Gigreening siya, mag-greening. Mapapanood ang karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari po, follow, subscribe, like, share, and comment. Yan. Importante yung comment. Kahit kayo yung mga troll, di ba? At obvious naman yung mga troll, welcome pa rin kayo sa comments. Pag binabanata kayo ng mga ibang troll naman, sa ibang kampo, ganun talaga yung buhay. Yan talaga. Ganyan talaga yung buhay. Banatan lang ng troll. Hindi mo napansin? Ang daming ngayon. Marami, pare. Maraming komentaryo ngayon na maraming Everybody's an expert. Ayan. Ayan. Mapapanood po ang karambola nationwide sa Digital Free TV Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA for the Box. Good morning sa inyo lahat. Kaliwat kanan ngayon, kumikita siguro itong mga... Yung mga troll? Dami. Hindi mo napansin sa social media. Bawat kilo, lahat na lamang. Meron. Siyempre, both sides.
Both sides talaga. Ang ibig po sabihin, yung Duterte side umuupak sa mga kay Martin, kay Sandro, kay BBM, tapos meron ding troll for Vince Dizon. Meron. Malindi. For Vince Dizon. Hindi against, ha? Ang Actually, inuupakan naman. kukunti ang against kay Vince Dizon na troll. Anong ko hindi troll. against? Wala naman against. Halos wala, no? Wala. Ang ganda ng optics Puro niya, pro, bro. It's oo. really a man of action. Hindi, ang pare. inuupakan, A man of action. yung mga umaaway sa kanya. Oo. Halimbawa, si Marcoleta. Yan. Karambola. Yan. Sinubukan ko So yan, naging force. Sinubukan ko mag-explain yan sa isang chat group namin. Na, Oo. alam mo, okay, maganda yung optics ni Secretary Dizon, pero ang problema dito parang knee-jerk, may mga galaw siya na sustainable ba to? Yung yung mga ganyan ba? Tsaka hindi yung kayo, palibhasa. pasyal na pasyal. Nag-iisip kayo ng corruption. Sabi niya. Hindi, pasyal na pasyal eh. Hindi, kasi yan ang the media lapse it up, pare. Ito na ngayon ang most traveled. Most travel. Hindi na yung sa DNR. Hindi, pero So, kayo ibig sabihin, bihasa sa media. nagkaroon ng another factor ngayon. No? Ng mga campaign. Dati kasi Duterte lang, Marcos, kasama doon sa Marcos, si Martin Romualdez, at saka yung mga cabinet niya. Tapos yung Duterte, siyempre, against ICC, against Martin, mga ganyan yung campaign, di ba? Ngayon, nagkaroon ng ibang factor. Yung mga kontraktor, kung napapansin mo, meron na silang mga pakawala rin. Ang hindi ko lang alam kung yung mga DPWH meron. Naggrupuhan ba sila? Alam ko yung mga meron silang kontraktor. PR handler. Oo, meron na ring gumagana dyan. Papaandar na rin. At both traditional media at saka yung social media. Yung mga kontraktor. Although, mas malakas sa obserbasyon ko, pinamomonitor ko kasi yan. Mas malakas yung sentiment ng publiko. Para Napasin mo yun? Anong kanilang sentiment? Yung galit. Galit sa ganyan mga nakawal. Speaking of galit, saan na ba yun? Halimbawa yung darating na... Although nagkakaroon ng kulay yung rally, kasi although sinabi nila puti yung ribbon, pero yung korte ng ribbon, yung korte ng dilaw na ribbon noon. Napansin mo ba yun? Oo. Hindi, di ba? Ngayon, ang sinasabi nila, color white. Ang theme po ng rally, white. White ba? Akala White black daw na, para patunayan na right. White is right. Okay. Kung ano yung tama. Busilak sa kalinisan. Yun ang ipaglalaban natin. Kaya. So white sa September. Pero meron mga traces kasi nung halimbawa yung white ribbon ay korte nung yellow ribbon. Kumbaga, binago lang yung kulay. Ikaw naman, ribbon siya ribbon, pare. Hindi. Bakit wala bang hindi ba pwede magkaroon ng ibang symbol aside symbol, from ribbon? Hindi ko type yung ribbon. Ang gusto nga ni paring Noli Iyala, ano na lang daw? White golf gloves. Na ribbon. Hindi pare, binanggit mo yung galit ng ng mga Pilipino. Kanina, hapon, yun ang lutang na lutang. Pauwi ako pare, tapos may nabuntot akong sasakyan. Ang ganda ng sasakyan niya, hybrid ewan ko kung sticker to o talagang diniface niya yung kanyang rearview mirror. Maganda naman yung pagkakasulat. Ayoko lang i-post Basta nakasulat doon sa rearview mirror niya, parang sinulat niya. Kayod pa mga kabayan. Kulang pa sports car na mga ano yung ang laki kulay pula, yung talagang nagmura siya talaga. Pinost ko nga sinabi yung mura talaga. Sinabi talaga. Oy, nanyo. Ganon. Nanyo. Sinulat niya sa likod ng rear view ng maraming ganon, pare, galit. Galit talaga. Yun, mararamdaman mo yun. Oo. Pero siyempre, may mga nakasumisingit na alam mong halatang-halatang propagandist. Maganda yan, para malaman ng tao. Sinabi ko nga sa'yo, bukod doon sa pro Duterte, doon sa pro Marcos, ay sumingit na ngayon yung pro Dizon. Ayan. Inuupakan si Marcoleta ng mga pro Dizon. Meron, ang lakas pa rin ng pro Dizon na, ewan ko kung sino nagpopondo nun.
Marami naman Audition, business na ah. backup. Okay. Oo, meron. Kasama tayo dun sa binabanatan. Anyway, yan pong nangyayari sa Senado, ang lumalabas na circus na naman. Meron ba mangyayari resulta diyang konkreto? Later on? Oo nga eh. Alam mo, habang pinanunood mo, saan ba ito patungo? Kasi parang laglagan, hugasan ng kamay, hugasan ng kamay at Pointing fingers. oo, at saka righteous indignation. Yan, pointing fingers po ang pinakamahalaga dyan. Samantalang alam naman ng taong bayan, yung mga kumakalat na mga, di ba, yung sinabi ko nga sa iyo, yung mga galit ng tao, ay hindi, ang concentration po ngayon ay doon sa contractors. Contractor eh. Napansin mo? Sino ba talaga ang principal characters dyan? Sino ba, parang Joel, para sa iyo? Politiko. Ayun na nga! Politiko. Ay, bakit wala... Senado, Kongreso. Gaya, huwag na tayo Bakit wala man lang, magpatumpik-tumpik pa. wala man lang kahit kapiraso. Wala. Wala man lang, di ba? Kumbaga, ang mga rito, ang talagang may sala raw dito, kontraktor, nandun lahat ngayon nakatuon. At saka yung kanila mga kakuntsaba sa DPWH. Okay? Pagpalagay na natin, malaking kasalanan ng mga yan, Oo. pero hindi po aandar yan kung walang Politiko. Bakit wala yung Walang pork politiko? barrel, walang, di ba? Bakit walang Nag- politiko? ah, Sino kaya- ba gumagawa ng budget? Yung contractor ba? At yung DPWH ba? Sino ba gumagawa ng budget? Hindi po ba? Nagda-damage control buong maliit na grupo lang. Yung yung small bycam lang ang gumawa ng insertions sa 2026 budget, pare. Sa 2025. Yan ang pinakamalaking kalokohan na Talaga. narinig ko. Yung apat Si lang. Ronnie Puno lang nagsasabi niyan. At doon sa sinasabi ni Ronnie Puno, tinatakas niya si Martin. Oo. Di ba? Si At sinabi Martin, niya, hindi may mo- kagagawa niya si Saldico at saka si Cheese. Ano? Yung dalawa lang? Si Senator Grace po, hindi nga daw umatid. Pagpalagay na, Tsaka bakit si kayo Martin. pumayag? Bakit pumayag si Martin? Bakit pumayag yung plenary ng Kongreso? Bakit pumayag yung executive? Doon na magkaka-alam-alam. So, mahirap Yung yung- sinasabi mahirap kasi yung ni Ronnie argumentong yan, Puno, part of the, ano yun? Script. Yes. Ganon. Okay. Para makatakas si Martin noon. Hindi nangyari, di ba? Kaya lang siya magsasalita, parang to deflect. Ano yung strategy mo? Attack. Deflect. Yeah. Defend. Ang Yeah. inattack niya si Barsaga. Deflect yung by small Ang bycam. dinidefend niya si Martin. Oo. Ganun So, yung pagdating po sa mga responsibilidad o kaso ng mga politiko, wala pa tayo naririnig. But that is past, pare. May No, mga optimistic dito sa Facebook na sinasabi. sabi mo, ano daw? May mga survey dito. Do you believe Speaker D? Si Boji D, bagong speaker. Wala pa po has tayong the strength to judgment yan. eliminate ghost projects and corrupt practices in the House. So meaning that question is, dyan na tayo, bagong daan ang pupuntahan natin ngayon. As a rule po sa akin kasi, ang Ano dynasty. sa rule mo, pare? Ang dynasty, medyo tabang ako dyan. Oh. Kung naman, Si Speaker D, the third, talaga pong magmula 70s, dynasty na yan parang buong probinsya ng Congressman, Isabela, councilor, lahat pati nga barangay Pare. Ito, personal ko yun. Personal mo yun. Pag may part ng isang dynasty, mukha yung mga bilyar, wala akong masyadong kaamor. There are dynasties and there are dynasties, pare. Basta dynasty ako, wala akong Look at I'm it this not way, pare. distinguishing. They want to preserve continuity. Yung kanilang nasimula na magagandang proyekto sa kanilang lalawigan ay gusto nila Wala ipagpatuloy. naman ako sinasabi Baka may sa- pumalit at putulin. Wala naman. naman ako sinasabi sa Nangyayari yun, sa pare. intention nila Okay, marangal na. Marangal. Ang lahat ng intention nyo, granted. Pero pwede ba, kung talagang mahal nyo ang bayan, wag na kayo mag-dynasty. Di ba? Kahit ano pang intention na sabihin mo, basta part ka ng dynasty, duda sa iyo ang taong bayan.
But dynasties are not new, pare, in politics. Kahit sa ibang bansa, may ganun. That doesn't stop me from not liking Pero them. kung sa bagay yung sinabi mo dati 2 partido lang yan. Hindi ka pwedeng tumalon. Yung pangalan. Kahit gaano ka tinupunong tao, Medyo kailangan pagkasama dumaan ka sa sa proseso. dynasty, Oo. medyo tabang eh. Tabang ka. Ako. At saka sama ng optics. At marami akong kakilalang ganon. Okay? Sabihin nila, napakatino naman. Kahit na. Bakit ka sumasali sa mga ganyan dynasty? Ibig sabihin, kahit matino ka, pag sumali ka sa dynasty, hindi ka na matino. Bakit ka nakikisali pa dyan? Yung mga ibang magpolitiko yung mga magulang. Sila, binubuyo, magpolitiko ayaw. Nandyan na yung tatay ko eh. May kakilala akong ganyan. Baka, kumbaga, wala pa, hihintayin pa natin yan sa House. Kung ano po mangyayari, yan ba sa Senado, meron bang politiko masasabit dyan? I doubt it. So ngayon po, siguro. You doubt it. Wala Napaka-declarative yung iyong wala naman sila sasabit na politiko dyan. Tingnan mo natin. Yung ICI. Sigurong bantayan, yung nangyayari dito sa AMLC. Yan. Ayan, Anti-money laundering. Actual na pera yan. At Committee. kaso. Kasi frozen na yung mga assets, kakasuhan yan, ang katapos-tapusan niya for feature. Mas maganda pa siguro yan. Yung ICI, although nag-organize pa lang yung ICI. Nag-organize pa lang sila. Diyan sa ICI, palagay ko, diyan magkakabukingan ng mga politiko. Sa Senado at Kongreso, wag na tayo umasa ron. Wala yun. Sila yun eh. Kaya lumalabas na stage play. Pangatlo, yung DPWH. Yung po mga, kasi kung magkakaroon na resulta ang investigasyon ni Chubibo. Yung mga Si Chubibo, baka hindi alam Secretary ng mga Vince Secretary Vince. So, magkakaroon Bibong-bibo po kasi, okay. Bibong-bibo eh. Kung magkakaroon po ng resulta yan, makakakuha siya ng mga information. Diba? Kasi yung mga politiko, kasabuat yung mga DPWH. Dahil nga yung politiko tsaka yung contractor, one money na. Diba? Pwede mong kasabihin ganun one money. Under ba sila kung walang tagaloob ng DPWH? Diba hindi? So, yung Yan ang mga babantayan. yung pag-imbestiga ni Secretary Dizon sa DPWH, makakakuha siya ng impormasyon dyan tungkol kung sino mga politiko ang talagang pinakamalalaki na tira dyan. Diba? Halimbawa po ngayon, ay yung mga bank accounts frozen. Insurance frozen. Ng contractor at ng taga-DPWH. Ilan lang sa DPWH at ilan lang sa mga contractors. Kumbaga, we're barely making a dent. Iilan pa lang po yan. Iilan pa lang As yan. the ICI investigation proceeds, palagay ko. Hindi, kailangan madagdagan itong mga frozen. Ang inaalala, yung sa politiko. Kasi yan, Wala pa yan. kahit na Malayo magsisirko-sirko ang AMLC, I doubt if ang politiko ay Kaya nga mag-iwan ICI. ng trail, mag-iwan ng trail. Yung ICI yung susi dun eh. Ngayon, kung talagang yung ICI, magkakaroon talaga sila ng Hindi, pero simple. tapang. So, independent talaga yung ICI. Dapat. But it is not grounded in law, pare. Hindi yan Kaya hindi nga, yan pass ng Congress. well, or pwede something. itulak May ng administration. may Pwede kapangyarihan itulak kasi ng... No, but the executive order has the force of law. to freeze accounts, to... Marami pwedeng ano ba gawin. yun? Yung mga seize, Ngayon, yung pong Assets. ginagawa ngayon ng Department of Public Works and Highways, frozen na yung mga bank accounts Oo. ng ilang kontraktor at ilang opisyal. Ang hinahanap daw po ngayon ay yung mga mamahaling mga mansion. Yeah. Ano ba pagkasabi? Assets eh. So, ano ibig sabihin? Mansion. Assets? Mansion. Bahay yan. Hindi lang mansion yan. Mga investment sa bahay. Hindi bungalow, siguro. Condominium. Condo. Yung mga shares in like Manila Golf. Malay mo, may share yan.
Yung mga ganyan po, yung Paano leisure ginagawa? and... Binabanggayan dun sa kanilang actual salary scale. Wala, hindi pa natin alam yun. Hindi kasi, for example, yung Bryce Hernandez, ang sweldo niya 70,000 pesos lang a month eh. Tapos meron kang mga ganito, yun ang ibig Hindi sabihin. pa alam eh. Hindi Basta pa alam. yan ang panibagong strategy Okay. ni Chubibo. Hahantingin niya raw yung mga assets. Marami yan. Sleuthing. Yan. Yan. Kasama po dyan yung mga luxury cars daw. Lamborghini. Yung mga Porsche. eroplano. Helicopter, di ba nauso yan? Aeroplano. Yung mga yate, nako. Pumunta ka doon sa yacht club, Manila Yacht Club. Daming bagong mga yate. Mabilis pa dispatchahin niya mga ganyan. Hindi Mahirap ano, eh. Mahirap ano. Hindi ka Hindi, kung mukha may ng... lumapit sa'yo, pare itong yate ko, bilhin mo na. Matagal. Matagal ang bentahan niya. Matagal. Parang real estate din. Hindi siya as liquid, let's say. 8 gibbs. Hindi pwede. 8 gibbs. It's not as liquid as, say, Hindi, no? stocks. Oo. Kailangan po siguro, Secretary Dizon, pati yung mga investment sa stocks. That. Kasi ganito po ang investment niyan. Siyempre, kung ganyan kadami pera mo, malamang magkaroon ka na ng magandang advice. That's not exactly good news para sa PSE. Ganyan ang advice. Okay. Ang number one po dyan, siyempre, dapat meron ka liquid. Bank deposit, time deposit, ganyan. Kasi yan yung pang day-to-day. Pwede mong gamitin yan. So, yung mga yun po ang gustong i-freeze ng AMLC. Okay? Asan na yung mga ibang assets? Siyempre, hindi naman lahat nasa cash lang yan. Nakalagay yan. Halimbawa, yung semi-cash o yung almost cash. Government securities. T-notes, T-bonds, T-bills, mga ganyan. O stocks. Okay? Tapos po dyan, yung hindi na investment ito eh. Pero sinasabi nila, tumatayang investment. Yung mga real estate, condos, mansions, okay? Tumataya po investment niya. Arts, merong ganyan pare. Ayan, pare. Well, actually, if Yung, I were, works of art? I would have invested in mga artworks, bro. Aha. Kung sakasakali. Yan, maganda yan. Pero hindi rin, Tapos pwede mong igara-garahe kung saan-saan. hindi rin liquid yun. Hindi rin liquid. May ano Tapos yan, yung may kauli-uli, market yan, siyempre, yung kanilang mga quirks. Ano yung Mamahali relo, mamaharing bag, Ayan. luxury cars. Ayan. Aircraft, yate. Na dumami masyado. The lifestyle of the rich and the famous. Ganyan. Yan po yung ginagawa ngayon ng DPWH. Pero, puro salita pa lang to. Ano yung sabihin puro salita? Pare? Wala pa actual na action. Yung pa lang ang plano ni Chubibo. Ni Chubibo. Actually, yan ang estilo ni Chubibo. Yung Ano optics estilo? niya ngayon. Ano estilo? Well, yung mga kababayan natin ngayon, ayan. Ayan. Yung kinuna kong retrato na, kayod mga kabayan, kulang pa sports card niya. Ay, magaling to si Benzison. Sige, may nangyayari na. Yan ang kanilang ganon. Yan ang kanilang sentimiento ngayon. Pare. At ang kasi po kaya ako nasabing plano yan. Bakit pa? Plano lang. Sa ngayon pa lang, kinokontak niya yung mga authorities na may kinalaman dito. Halimbawa sa eroplano, yung Civil Aviation. Civil Aviation Authority of the Sa mga yate, yung Marina. Sa mga kotse, yung LTO. Paano yung mga stocks? PSE dapat yan. Ano? SEC. SEC? SEC. O AMLAC pa rin? AMLAC pa rin. AMLAC. Baka nga The long pero absent hindi, ang AMLAC. AMLAC kasi banks. Ang main bank ano deposits and transactions. Kaya yun, sino yung kanino yung mga ganong investment sa banks? Baka BSP o AMLC rin ba yun? Kasi sigurado yung mga stocks niyan, hindi naman nila hawak eh. Naka-invest yan sa mga brokers. Yeah. Yung tinatawag na street certificate. Yung street certificate po kasi yun, halimbawa, ang may-ari si Joel talaga. Oo. Pero nakapangalan sa kanyang broker. Tapos meron na lang silang side agreement. Itong certificate na to ay actually kay Joel. Hindi ba pinaghahabol ng biyaya? Hindi, yung kasi, legit yun. Kasi para mas mabilis ang trading.
Kasi kung nakapangalan pa sa'yo, ililipat pa and everything. Eh kung doon lang sa brokerage house, Oo. madalian ang Tama, nun. tama. To facilitate trading yan. Okay? So far po, 26 daw na mga individuals ang frozen ang kanilang mga certain accounts. Hindi pa nila masabi kung yung lahat ng accounts na yun, 130, nung 26 people na yon na individuals, yun lang ang kanilang accounts. Kasi kung napakadami ng pera mo, pare, hindi ba? Marami ka ring accounts. Baka hindi lang 100. Tama. Mag-distribute mo yan. So, yan po, doon sa DPWH, si Vince Dizon, yan ang ginagawa ngayon. Yang freezing or searching, looking for, hunting Yan for ang the assets. Yan ang mga verbs niya, pare. All action words yan, bro. Pero bakit 26 individuals lang? Baby steps, pare. Inuunti-unti niya muna. Ito muna tayo. Let's go for the quick wins, pare. Hindi ka ba naniniwala sa strategy ganun, bro? Para wag kang mabulunan. Hindi. Hindi ako naniniwala doon. Marami kasing obvious eh. Di ba? Maraming alam mo ilang libo? Ilang libong? Ilang libo na yung complaint doon sa website ng yung Pangulo? sa website. 16,000 yata. Ay, meron ba nag-aasikaso nun? Yung complaint na yon, halimbawa, etong... Ito turn over sa ICI yun eh. Ayun na nga yung complaint. Eto, dito sa amin, ganitong project. Yung palpak. kinwento ko kahapon sa Di sa Paranaque. hanapin mo, Oo, sino yung ba ang dyan? Contractor dyan? Flood control pa lang yan. Kaninong yan? Kaninong insertion yan? Kaninong congressman yan? Hindi ba? Ganun mo i-relate yan eh. So sa akin, parang napakapayat nung 26 individuals na hinahabol nitong DPWH, si Secretary Dizon. Magandang balita, mansion and everything, hinahabol, luxury cars, yate, ano pa? Aeroplano. Kaya nga Asan yung mga habol doon sa, siguro, mamaya po pag-usapan natin yung AMLC naman. Kasi may palusot tong AMLC eh. Kasi magdadalawang buwan na nung nagsalita ang presidente. Oo, mula nung mahiya naman kayo remark niya, pare. Parang nung kahapon lang nagising tong AMLC. Meron po silang magandang palusot. 8:30 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, September 19, 2025. Kasama natin, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Donal. Good morning, pare. Good morning, Good pare. morning sa inyong lahat. O ngayon, namamasyal din yung mga ICI. Ano Diba? kailangan ginagaya yung style mag-site ni inspection din at mga ano. Site inspection. Pare, Yung ba tawag doon? Site inspection? Kailangan sila nung executive time. Mas maganda yung nakaupo sila, ina-analyze nila talaga yung strategy. Hindi, kailangan to pang photo op. Photo op na naman tayo. Nagpunta po sila sa Quezon City raw. At nakipagkita kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ayun. Ang chairman po si Andres, dating Justice Supreme Court Justice Andres Reyes Jr., si dating DPWH Secretary Rogelio Singson, at si SGB Rosana Fajardo. Forensic investigator. Ayan. Legal forensics. Silang tatlo po ay nagpunta ng Quezon City at pinakita ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang mga kahina-hinalang mga flood control projects daw. Doon kanya syudad. At dumating pa rin doon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Special Advisor and Investigator. Ayan. Kasama rin nila, walang iba kundi si DPWH Secretary Vince Dizon. Ayan. Ganda optics niyan. Ganyan. Splattered all over the papers. Yung kanilang photo. Dadaanin ba ng ICI ang kanilang trabaho sa photo op? Sa media stunts?
baka walang mangyari dyan. Hindi ba? Kasi naalala ko yung mga ibang commission noon na pinagtatatayo tungkol sa mga special na ganyan. Hindi naman ganyan nagsimula eh. Kahit na si Agraba, hindi nagaganyan eh. Sino Agraba? Agraba Commission. Yeah. Yung dati Justice nung panahon Agraba. ni, yung kay yung investigasyon kay nung Ninoy kay... Aquino. Hindi. Yung mga special task force, halimbawa, yung Visconde Massacre, kasi ang laking gulo niyan eh. Hindi naman ganyan. Well, they did Site inspection and all of They did a this. simulation or yung walk Much later yun. Nung much nagkaroon later. na sila ng maraming investigasyon Oo. and they wanted to fully understand Okay. how it all Pero pag happened. nauuna muna ang compiling of the evidences at testimonies no? Groundwork. Dapat. Groundwork muna. Kunin lahat ng dokumento. Di ba? Ask the court to seize all the documents and things like that. Kasi sila naman, on their own, wala pa sila eh. Hindi naman sila quasi-judicial eh. Di ba? They still have to rely on the courts. Di ba? Eh di, ganun muna ang mga gawin ngayon. Secure all the necessary documents. Hindi ba dapat ganun sa akin? Sa akin, ganun. Okay. Ngayon, politiko. Ang kanilang Joy Belmonte. Bakit ba sigasig ni Joy Belmonte sa Quezon City? Bakit? Marami na spekulasyon dyan. Parang Joel, ikaw, ano sa tingin mo? Hindi naman siya tatabos sa 2028. Hindi naman. But Tapos na yung it doesn't hurt, pare. Tapos na yung term niya. Tapos na yung term niya. Kasi ang speculation, apparently, ang involved dito sa mga flood control projects na yan, yung kanilang potential na political opponents sa 2028. Hindi ba? So kapag may politika. doon sa mga political analyst po, pag sinusuri nila yung mga ganyan, meron na agad ng bahid ng political maneuvering. Sa sobrang ingay. Ganun dapat si Secretary Dizon at yung ICI hindi dapat nagpapagamit sa ganyan. Pumunta na nga doon sa Quezon City. At yun ang That will tarnish. Bakit Quezon City? maapektuhan Bakit yung hindi kanila. Paranaque? Paranaque kailangan yung mga ang dami pa lang ghost. Bakit hindi project doon. Bulacan? Ayun. Akala Hindi, ko ba Bulacan dyan pinagpupuntahan na ni Nino? Ni Vince Dizon, ni Chubibo. Wala naman nangyari. Nakarating pa nga ng La Union di ba? Baguio. Okay. So, yung pong pamamasyal dyan sa Quezon City ay sa akin, medyo media stunt na para kay Joy. Hindi para sa ICI. Para kay Mayor Joy Belmonte. Hindi ba? Pero yun ang nabanggit mo kanina. Paano yung banggit mo ngayon na media stunt? Ewan ko ba nga bakit doon nagko-concentrate No, ito na nga right now, kanina gayang pinakita ko sa'yo, may mga galit ang tao. Yun, nagsulat doon sa bakit salamin hindi yan ang kanilang patulan? Because, pare, ito, yung ginagawa nila Chubibo, ito lang teorya ko. Ito ang parang pressure valve. Kumbaga, yung pihitan para yung ma-diffuse yung anger ng tao at makitang may ginagawa. I-relieve yung pressure. I-relieve yung pressure. Kasi, at i-focus lang sa contractor kung pwede. Greedy contractors. Meron ba silang iiwas sa mga dapat iwasan? Meron ba silang monitoring mechanism para kung effective nga ba yung pag-relieve ng pressure na ginagawa nila? Hindi sa tingin ko lalong nagagalit Well, for now, bro, yung mga troll at sa mga even sa mga mainstream media, may nakita akong editorial cartoon si President he is cleaning the nests. Ganyan, pare. Anong yung mga cleaning the nest? Ano ba nest sa Tagalog? Yung mga pugad ng mga ng corruption. Ayan. May may walis. Media stunt. Utilizing yung walis niya ay ang ICI. Yan. So, alam nila, may naniwala ba doon? Hindi ako, may naniniwala ba ngayon? Tayo yung bro but the other people wouldn't know. Siguro. Kaya nga, so kailangan mo na monitoring. Kung talaga para malaman tama mo ba yung pressure mo, baka umuubra ba? Kung effective ba yung Baka ginagawa mo. pressure ka ng pressure, palaki ng palaki pala yung Talaga bang sasabog niya, oo.
Talaga bang naiibsan ng Baka galit? maala Nepal, Indonesia tayo. Oo. So ngayon po, ang pinatawag daw ng ICI ay yung si Bryce Hernandez. Sino ba itong Parang Bryce Hernandez? Baby-faced, millionaire. Anong baby face millionaire? Hindi Hindi, ko yung alam. itsura niya, naisip ko, kabata pa to, dami na nagawa sa buhay, yung dami nang pare, experience. Yan ang unang-una ba nilang patatawag? Si Bryce Hernandez? Ay, sa ICI? ICI. Siya yung pinaka mukhang sineset up na si Mokong as the ultimate fall guy, pare. Naglabas na raw po na sa At si PINA. Alcantara, yung boss daw Ang niya. ICI, naglabas na ng Supreme. Ito ba yung nakakulong sa Senate? Oo. Kaya pala pinadala sa Senado, yung sa PINA ng ICI. So doon sila nagsimula. Sila nagsimula. Siguro, para alamin, chuchuchu kaya to? Kakanta ba to? My Way o ano ba kakantahin Hindi, nito? ang problema dito sa isang to, makalimutin Sino? Ang dami Si si Bryce. Aba, yung siniscript pag marami kang tinatago, marami kang makakalimutan. Marami ka nakakalimutan. Ganun talaga yan. Oo. So, Okay, sige. so yun ang una nila. Si Bryce Hernandez Bryce siguro. Hernandez. They have to start somewhere eh. And then that guy, si Alcantara, yung kanyang bossing. Ano ba Bossing first name ni Alcantara? DPWH to mga to. Oo, DPWH. Sila yung mga opisyal. Sa tingin mo yung mga yan pwede mag-state witness? Kesa doon sa mga contract. Kasi si Marcoleta, Senator Rodante Marcoleta, pinaglalaban po, ilang beses niya nang gawin daw state witness ang mga diskaya. Ay, malabo yun. Malabo yun. The So, least sino guilty. ngayon ang pwedeng maging state witness? Ito mga DPWH? Baka. Ang ituturo, yung mga politiko at yung mga kontraktor. Di ba? Yung ba mga assets ng politiko, anong paraan kaya para mahuli yun? Wala eh. Sa ngayon, wala pa tayo nakikita eh. Kasi kontraktor lang. Yung politiko, ang hirap ng trail niya na nakita mo yung Bakit mahirap? Yung bulto-bultong pera doon na wala kang matitrace sa politiko doon, hindi naman pipirma ng resibo. Hindi naman dadaanin sa account, pare. Kaya nga yung AMLC, baka mahirapan siya cash to. Alam mo, palagay ko, kailangan nitong AMLC na napakalaking tulong. Right. NBI, PNP, hindi nila kaya on its sila lang. own, hindi kakayanin ng AMLC. Totoo ka dyan. Okay? Unang-una, mukhang mga talagang wala namang alam tong AMLC. Kaya, Kahapon po, naman. nagsalita itong Executive Director, Matthew David, ng AMLC. ang sabi niya, pare. Tinatanong sila, ba't ang kupad nyo? Ang sabi niya, kasi kailangan Funding muna na naman namin yan. magkaroon ng solid case. Oo. Hindi, alam ko, funding tsaka technology daw yan Kailangan nila yan. Di wala mangyayari. Wala sila nun Wala mangyayari. Samantalang, yan ang pinakamagandang paraan para habulin niya mga yan. You Money hit laundering, them where it hurts. Yung kanilang ninakaw, kunin mo uli. Ang dami ng pare, best practices, experiences, ways of doing things. Halimbawa, FBI lang. Ang dami na nilang technique dyan. Interpol. Bakit pag hihingi tayo ng Interpol, ng coordination sa Interpol para hulihin lang si Digong? Bakit sa mga ganitong ganitong issue ayaw nating gamitin yun? Napaka-seamless ng cooperation natin sa international body pag nung si Digong Ito ito biglang lakas. Ito talagang Keystone Cups tayo rito ang pinag-uusapan daw po rito kung trilyon. Kundi man daang bilyon ay trilyon na raw. Di ba yung rally trilyon? Ang sinasabi sa rally. Kailangan daw po solid evidence muna, sabi daw ni Matthew David. On your own, can you get that? Ang AMLC? Hindi ba po ang makakakuha lang ng solid evidence ay NBI or PNP? Anong ginagawa ng AMLC? Earlier on, dapat nag-coordinate na agad with the PNP. Ang hilig-hilig nyo sa press release na coordination, intensified coordination. Ito ang simple-simple coordination. PNP, kailangan nyo po ng mga investigador. This is police work. Dapat lang nung Plain and simple. ginawa na ni Presidente yung mahiya naman kayo remark. July, July 28, if dapat, I'm not mistaken.
Ano na po ngayon? September 19. Balikan niyo po yung mga ano ron, yung More than 50 days. ang tawag dito, yung camera, yung doon sa CCTV? CCTV, yung pinakamalakas pumalakpak, yun muna huli. Kagad eto. Yun na yun eh. Investigahan yung bank Investigahan account nyo na niyan. kagad bank account niyan. Okay, complex daw po yung mga kaso. Oo. Complex. Oo. Huwag ka magsasalita ng ganyan sa isang private sector, sa board meeting. Sir, it's very It's complex. very complex. It's complicated. It's complicated. Patay tayo dyan. Kailangan daw po nila muna magbigay ng solid evidence sa Court of Appeals para showing na unlawful activity yung galing yung pera bago magkaroon ng freeze. Pero paliwanag po ng AMLC, kahit daw po na withdraw na yung pera, pwede pa nilang habulin. Really? Eh kung nandun na sa Luxembourg, Oo. ewan ko, ano bang kwan nito si Dap? Sino ba namili rito? Sino ba nag-appoint niya? BSP? Governor? AMLC? Kasi bago na yung money laundering law natin eh. Basta bank movements, transactions, AMLC ang kayang umano niyan. Di ba? Now, yung techniques, kumuha sila sa NBI o PNP. At saka ito, Yung meron po report lumabas. Sasabihin ko na kung kaninong news organization. Sa bilyonaryo. Meron daw pong tatlong bank accounts. Etong certain JP Mendoza. okay. More than 30 bank accounts. Ang labas-pasok po dyan na pera dyan, more than 600 million. Diyan sa mga bank accounts na yan. Ba't hindi na red flag ng AMLC? Ibig sabihin, ngayon lang sila nagkukumaho, mag-freeze sila ng assets. Habang nangyayari yung mga money laundering noon, wala silang aksyon. Wala silang aksyon. Yan po kailangan imbestigahan din. Kaya nga sinasabi natin, for pati yung example, mga bangko yung kasama. pinakita ni Bryce Hernandez na retrato ng bulto-bultong pera sa billiard table, that was withdrawn from somewhere na bangko. Eh, kung government contract yan, yung pera nanggaling sa land bank. Kasi government Precisely. land bank lang ang bangko ng... So yun, gaya nun ano na yan, red flag na yun, trigger yun. Bakit may ganong kalaking withdrawal at Oo, hindi at na hindi red flag yun ng pa lang AMLC? Dapat yun matanong yun sa kanila. Hindi kasi sila pare, they are focusing dun sa mga maraming transactions gaya nung yung nangyari sa bayaw ko, yung 100,000 pesos na managers. Check! Oy! Sinita kagad nila yun. Oo, bakit yun? Bakit yan? Saan Bakit galing yan? Oo. Eh ito, labas-pasok 600 million. Laki daw medyo. Kasi daw, Parang, kinukulit siya si Matthew David. Kinukulit. Eh bakit yan na hindi nyo napansin? Ay hindi pa namin pwedeng i-disclose ang mga ongoing cases. Ayan na. Ayan na po. para naman kay... Ay, hindi na papansin. Yung AMLC na yan, ang susi po sa mga corruption. Oo. Kaya nga nilakasan yung anti-money laundering law para Dyan, habulin nyo yung pera at doon masasakta. Ikaw pare, gagawa ka ng corruption and everything, daming hirap and everything. Tinaya mo buhay mo, tinaya mo reputasyon mo, napahiya anak mo. In the end, kukunin lang yung pera. Di ba na, yun ang matindi. Hindi, so magiging ano yun sa'yo, oops, wag na lang, mahirap yan. Kung mahirap magtago, maglaunder ng pera, ang laking bawas niyan sa corruption. So sa akin, isa yan sa susi kasi ganyan ang nangyari sa ibang bayan. Sa Singapore, napakahigpit nila para sa pagbantay ng movements, financial Ng taga-Singapore. transactions. Oo, ng taga-Singapore. Pero they close their eyes. Kapag dun sa kanila pag galing sa labas, ilo-launder sa Singapore. Oo. Sabagay. Hindi, nabanggit ko lang within them. Yung mga official doon, nako, mahirap makalusot ng money laundering. Dito sa atin, kung gano'n ang mangyayari sa AMLC,
Ang laking bagay para masugpo natin yung corruption. I know you rally, expression of anger and everything. Pero hanggang doon lamang po yan. Ang tunay na solusyon pa rin ay nandiyan sa mga institutions like AMLC. Susi po yan, AMLC. Mag-concentrate lang ang Marcos administration dyan, ang laking bagay eh. Bago ka kung cash ang ang transaksyon, ang hirap nun. Milyon-milyon kakash mo tapos mo itatago sa bathtub. May nagsasabi rito nakatago raw sa sa kondo. Pero ang hirap pa rin nun kasi kung may transaksyon ka, cash. Anong mahirap yan? Kasi kung sa bangko hindi mo magagawa yan dahil sa galing ng AMLC, ayoko na mag-corrupt. Legit na lang para, di ba, mas madali ang sa bangko. pondo, yung mga dingding pagka kinatok mong ganyan. Parang punong-puno ng cash. Punong cash pala yan, nasa mga kahon ng sapatos nakalagay doon. Saka nakarolyo. Kaya daw, hindi ko alam kung may nagmo-monitor na to, pero balita lang. Anecdotal to eh. Fast selling daw po ngayon yung mga malalaking kahadero. Vault. Yung hindi mo pwedeng buhatin na vault. Kasi may mga vault ngayon na maliit lang. Pwede mo isakay sa pickup o sa kotse. Ito yung mga malalaki. Bakit? Anong gagawin mo dyan? Cash. Tapos, Diyan ilalagay yung cash. Safe siya ron. Kesa naman nasa bathtub. Huwag naman ganun. O nasa dingding, ng kondo. Ngayon po, kung hundreds of billions of pesos yung involved dyan, kailangan matrace muna saan nanggagaling yung cash. Kaninong bangko? Ang sinasabi po ng mga bankero sa mga in-interview namin, kasi nagko-cover pa rin kami. Kapag government account, land bank yan. Hanggang ngayon, tahimik na tahimik. Tahimik ang land bank. Tahimik. Sino ba chairman yan? Di ba si Ralph silence Recto niya. yan? Di ba? Ang daw niyan, Veterans Land Bank, DBP. Yung tatlo na yan, medyo masyadong tahimik ata. PNB. Kasi pag lumabas na yung pera dyan, okay, i-deposit nitong corrupt na gago sa private banks. May pananagutan na ngayon yung private banks din. Kailangan i-report niya pag lumagpas sa certain level. At saka may pattern. Hindi lamang yung isang transaksyon na halimbawa less than 500,000. Pero kung araw-araw nagde-deposito ng 450,000, may pattern, nire-report din yun. Ibig sabihin, tinatakasan lang yung limit. Pero ingat ka dyan because in a private bank, may layers yan. Yung manager, yung all the way hanggang sa VP, masisitan niya yan. Para na hindi pwedeng itago yan mula ng bank manager. At saka alarm bell sa AMLC yan. Alarm bell sa AMLC. Araw-araw yung ba yung nangyayari? Ganun ba yun? Araw-araw? Hindi. Paano mo ma-deposito ang bilyon? Kung susundin mo yung limit na 500,000. So kailangan tranche by tranche. Ganyan ang ginawa ni Bautista. Yung Comelec dati. Si Andy Bautista. Doon sa Luzon Development Bank. Na yung pong kaso na yon ay namatay na lang, died a natural death. Na wala nang nalaman. Hindi ba? Pag ganun white collar kasi, parang sa atin hindi sexy. Yung storya. Hindi ba? White collar, bangko yan, yung ganyan. Kamukha yun nangyaring money laundering doon sa RCBC branch. Na yung pera nang galing sa Bangladesh. Tapos dumaan ng New York. Tapos na-cash dito yung cash. Galing doon sa bangkong branch ng RCBC. Pagkatapos na launder sa casino, pagpasok ng casino, hindi na alam kung where the money went. Ayun, nagkaroon na kasi may sindikato rin dyan sa mga casino. Diyan yung main money laundering. Kaya sinasabi nila yung nagsusugal, hindi nagsusugal yung mga yun. Yung DPWH executives ng taga Bulacan na madalas sa casino,
Hindi po mga sugarol yun. Naglalaban ng pera yun. Doon sa casino. Kaya pala ang dalas, ano? Kasi again, hindi po pwedeng isang bagsakan lang yun eh. Yung tayaan mo ron eh. So pabalik-balik sila ron, pare. Oo. Ang naging gimmick dyan, ayon sa... Dati na namin pinag-usapan ni parin Jojo to, na Robles, na nabubuhay siya. Ang gimmick daw dyan noon, panahon ni Pinoy, yung PAGCOR mag-i-issue ng certification, halimbawa Chinese national, pumunta rito, gusto mag-launder ng pera. Palalabasin ng PAGCOR na nanalo siya. 5 million pesos o 10 million pesos at bibigyan ng certificate na nanalo ka. Nanalo ka. Ayan. So, malinis na yung pera. Yeah. Pagdating niya doon, may certification siya, legit na yung pera ko. Hindi may collaboration ka sa guys in PAGCOR pag gano'n. Talagang Isn't that obvious? karay ko. Ay, yan na nga, yung casino. Malalim-lalim ang habulin itong Yung ICI. casino angle, hindi pa Hindi napapag-usapan pa yan. napag-uusapan yan. Kasi pag ganyang kalaking pera, mahirap na... It has to be a whole of society approach dyan. Of corruption. Marami pong kilos Oo. para magalaw yung pera. Maraming moving parts. Magalaw yung pera na yan. At yun ang dapat na atupagin ng AMLC. Okay ang mga public hearing ng Senate. For media consumption, for public Pero the actual work ay police work, yung nasa baba po, yun yung paghabol ng mga pera. Maaring ginagawa nila, hindi natin alam. Siyempre, hindi nila i-announce yan. Pero yun po yung SEC, kahapon nagsalita at SEC daw po affirms its commitment to fight money laundering. Yan. Mga ganyan na, pag ganyan na mga naririnig mo. Alam mo na may May kasalanan po yan. Oo. Ngayon, ibig sabihin, dati, wala silang commitment to fight money laundering. Dati, they were turning a blind eye dati. Ganun yun. Lahat ng illegal activity po, eventually, magkakaroon ng money laundering. Drugs. Illegal gambling. Yung mga pogo. Yung mga isabong. Lahat ng illegal activity, in the end, may involved na money laundering. Corruption. Di lalo na yun. Terrorism, lahat nakakatawan. And since we are talagang really have a surplus of that, dapat maraming trabaho ang AMLC mula noon pa, no? Hindi nga They must have been busy as bees mula nitong nakaraang 10 taon. So, walang crime na nangyayari dito. Mukhang napakalinis ng Pilipinas. Walang money laundering case Mga pumunta kayo sa ibang bayan, kaliwat kanan. Ang mga money laundering cases. Dito sa atin, ni isa, wala. No? I would think yung AMLC mula nun, lagi nag-overtime yung mga direktor dyan, mga empleyado. Hindi, ang inaangal niya, wala raw silang pera. Di po, kausapin mo PNP. Kausapin mo PNP, kausapin mo NBI. But if you have the information, you have the data, di ba? Malaking bagay na yun sa PNP. Kanino mo manggagaling yung information at saka data, kundi sa AMLC, dahil yan lamang ang trabaho nila. Hindi nila trabaho manghuli. Ang trabaho nila ay humanap ng mga alarm bells, ng mga red flag, at tapos i-refer mo ngayon doon sa ginagawa ba nila yun. Ngayon, ang lagi nilang palusot, wala kaming pera Wala kaming manpower. Pero nasa inyo yung side ng batas. Ba't di nyo gamitin yun? May kayo ng tulong sa PNP. So, meron lang ako itatanong paring Conrad. So, itong ginagawa ni Chubibo ngayon, plus ayan, may ICI na, itong scenario, what if they were able to, Trace, sa flood control projects pa lang to, no? Ito, ghost project to, hindi natuloy. Ito ang pangalan ng director. Hindi sila makakarapap ng kaso mula doon. Kailangan pa rin yung money trail. Hindi, yung information and data and everything, binubuo ng DPWH. Okay. Eventually, Department of Justice,
yung magpa-file ng case. Sa ngayon, ang Department of Justice, nandoon pa lang sa stage na yun. Na umaasa sa DPWH that yung lahat ng Buuin yung, information, information. makuha. Whether sa Bulacan o sa Quezon City o Parañaque. Wherever, DOJ eventually. Pero ang angle doon sa DOJ, doon papasok na yung mga politiko. Yun na nga doon ko right there and then matitigil na to. There's a the barrier dito. Doon na yung hanggang politiko. dito lang ang investigasyon nyo. Dapat Ang DPWH, hanggang DPWH lang, ewan ko kung ICI, ang kanilang findings, ipapasa ngayon sa DOJ at ang DOJ ang mag-file ng case. Diba? Kasi ano ba personality ng ICI? It's an investigative. Investigative commission. Kumbaga, sila na yung piskal. Kung ano yung findings nila, ibibigay nila sa DOJ at DOJ We'll have to act on it. Parang gano'n ang mangyayari. Pero ang labo pa ng format Hindi pa natin alam kung saan papunta lahat ito. So, nangyayari po, asa ang publiko, kung ano yung nangyayari, yung mga bali-balita sa Senado, na puro drama. Yun ang mga nakikita ng tao ngayon. Ayun ang drama, bombast, PR. Hindi natin alam kung talaga may epekto. 9 o'clock ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning sa inyong lahat. Ang hirap daw dito sa atin, meron ako isang comment na nakita. Kapag may pera ka, lamang na lamang ka na sa kasuhan. Siyempre, lamang yung mga kontraktor na yan dahil bilyon-bilyon na yung kinita niyan. Balikan lang po natin sandali yung Napoles. Tingnan mo. Meron na bang ibang nakakulong dyan? Di ba si Napoles lang? Napoles lang. Parang siya na sumalo ng lahat. Hindi naman siya napakanta. Parang siya na sumalo. Baka ganyan na mangyari. Si Ma'am Janet na lang? Ganun na lang ba yun? Ang tingin ko, ang tao hindi napapayag ngayon Hindi kailangan ito kasi ito ramdam nila yung nangyayari yung the scale of corruption that's happening. Mind-boggling ang amount, pare. Yung amount. Yung 1 trillion na sinasabi. Nakakalugmo Ang laki. Si Napoles, 10 billion. Sobrang grabing batikos ang inabot, di ba? Ito, 1 systematic talaga yung looting ng ating budget. Hindi ba? Hindi po madali na magnakaw ng daan-daang bilyon. Kailangan sobrang daming tao na tumatrabaho para manakaw yung ganong kalaking pera. Hindi lang ilang personality involved dyan. Meron lang akong gustong banggitin, parang Joel. Yung pumbagyong si Nando. Sabi ng Pag-asa, papunta to sa magla-landfall to doon sa Northern Islands, mga Batanes Islands. Magla-landfall yan, Nando na yan. Itong bagyo na parating. Na Nando, oo. Papunta po ang kanyang path ay pagitan ng Taiwan at Luzon. Pag ganun yung path niyan. So pero magla-landfall siya sa sa mga Batanes Islands. Ang tingin po ng Pag-asa, maari daw po ito maging super typhoon. At pag siya ay naging super typhoon na yung bagyo na yan, malaki po ang lalaki yung area na apektado niyan. Hanggang Visayas daw, baka hanggang Mindanao pa. Yung lakas ng ulan. Okay? So, handa daw kailangan dyan. Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Cordillera. Yan daw ang mga malalakas. Ang posibilidad. Ang lawak ng ng epekto ng tatamaan. Aha. Kakalungkot. Oo, but this is nature. Wala. Anong gagawin natin? Kailangan mag-adapt na lang tayo dyan. Kailangan adaptation dyan. Ang nakakalungkot lalo yung ating mga supposed leader ng bayan ay sila pa ang
parang nakakasama lalo ng sitwasyon dahil hindi tayo makapag-adaptation sa mga projects, for example, na ganyan. Which brings me, bro, itong... So sabi po ng DNR, okay, go ahead. meron lang ang sandali pa rin, Joel. Sige, pare. Sabi ng DNR, yan daw mga LGU, kailangan daw gamitin nyo na yung mga geohazard maps. At saka gumamit kayo ng land use planning. Ano yun? Ngayon yung sinasabi. Ngayon tayo land use planning. Ano yun? Pag sinabi nyo ngayon, bukas magagawa na ng LGU yan. Makapagtatanim na tayo ng Geohazard puno. maps. Mga puno para harangin yung yung sa karagasa disaster sa response baba, daw, gumamit na kayo ng Mabilis. geohazard maps. At saka ng land use planning. Naku, hindi nyo nga pinapasay. Bukas na po darating yung bagyo DNR naman. Ngayon kayo magla-land use planning. Okay. Nakakapikon yung mga ganyan na. Land use planning sila dyan. Sila nga yung Heightened risk nagbibigay daw ng po permit ngayon. Sila yung nagbibigay ng permit para tayuan ng Pumutol wind na- project dun sa Masungi. Ang naggumagawa raw po ng kanilang geological mapping and hazard assessments, ang Mines and Geosciences Bureau. Okay. Nagbibigay ng permit sa quarrying. At namigay na raw po ng saan- mga ano. mapa sila sa mga LGU. Yan. So, alam ba ng LGU anong gagawin doon sa mapa? Ipapaskill nila dun sa dingding katabi nung Tapos bahala na tayo. portrait ni Presidente. at Bahala na mayor. tayo mag-interpret nun. Ganon. Magaling. Ba't di nyo po kami kaya turuan, DNR? Kung paano magbasa niyang mapa na yan. Mapakalat nyo yung kaalaman para kahit na useless si Mayor. At least yung mga citizens, alam nila ibig sabihin pwede tayo yung mga mag-ingay, oo. geohazard maps na yan. At saka meron ba nangyayari kapag may geohazard maps, yung po bang plano ng aming mga mayor, sinusunod dyan. Hindi namin alam Mayor, to geohazard map po, tinabunan mo yung waterway dito. Pinagpagawaan mo, binigyan mo ng permit yung mall, tayo rito. Ayan, patay ka. Teka. So parang pinapasap, finger pointing na rin itong DNR. Kung may mangyayari pong disaster sa inyo, Asa ka sa pa. ating mga kababayan, kasalanan ng LGU yan. Kasi binigay na namin sa kanila yung geohazard maps para magamit nila yan sa kanilang planning. Hindi po nila ginamit. So pag namatay kayo, ang sisihin nyo, LGU. We were not remiss in So, providing geohazard maps. Yan. So, hugas kamay na to. Ganun ba yun, pare? So, yung po mga matatamaan ng bagyo. Diyan ng nitong Nando, baka maging super typhoon lang. Sana naman, wag. Magsisimba nga ako mamaya. Ingat po tayo. Hihingin ko nga yan. Maraming maapektuhan dito. Okay. Hindi, yan pong mangyayaring disaster. Kung sakali maging super typhoon yan si Nando, hindi po masusolusyonan ng mga hearing sa Senate yan. Right. Yung, halimbawa ito, kinulong daw si Carly. Si Diskaya. Kinulong ng Senado. Tsaka yung isang, si Henry Alcantara ng DPWH. Kinulong siya sa Senado kasi daw po nagsisinungaling. Wala bang pwedeng Paano nilang alam? Wala bang pwedeng ikulong na mambabatas para nagsisinungaling o masyadong O yung kumita. magaling o yung kumita. Kumita agad, 150 million. Meron bang ganon? Bali-balita lang po yan. Hindi natin sinasabi. May bali-balita, may kumita na agad na 150 million. Yun, pagkulong dito sa dalawa, nagsisinungaling daw. Ang ano ba yung bakit po ba sila nagsinungaling? Paano na lang? Sabi kasi ni Alcantara, wala raw siya kinalaman diyan sa mga Bulacan flood. Wala siyang kinalaman. Bakit may ikukulong? May katibayan na meron siya kinalaman doon. Ang mga senador ay magaling
maka-assess ka agad, kung isang tao ay nagsisinungaling. Napapakiramdaman nila. Napapakiramdaman na. Ayun. Yung sa ilang taong kong nag-iimbestiga. Sabi ni Alcantara, wala po akong kinalaman dyan. Ay, kulong ka. Ikulong ka. Sisinungaling ka eh. Kung Ganun ka ba yun? magkakamali ng sagot, pare. Si Diskaya, sabi po niya, wala naman po, buyer in good faith kami Oo. sa mga luxury cars. Wala kaming fixer na ginamit. Nagsisinungaling ka, kulong ka. Ewan ko, bakit naging ganun yung takbo ng... Kaya ako nadidismaya ako doon sa hearing. Ng Senate hearing at Oo. House hearing no? Meron pa isang incident po doon. Yun daw nakuha sa CCTV footage. Mina Jose ng WJ Construction. Dahil nagpunta raw siya kay Senator Erwin Tulfo. Ayun, pare. Ano ba yung istorya nun? Noong August 19. Pumunta siya ron dahil contractor daw siya dahil tumutulo yung terasa daw ni Erwin Tulfo. Nasa opisina raw po Oo. ni Senator Erwin Tulfo. Noong August 9. So recorded andun siya. Nakita sa CCTV. CCTV, oo. Pero nagpunta lamang daw po yun para tignan niya ano yung repair na kailangan gawin doon sa veranda. Sa veranda, sa terasa. Oo. Ang galing naman ni Senator Tulfo, bakit WJ Construction pa, na involved. Oo. Ang Dito sa kanyang kinuhang kontratista. Alam mo mula ngayon kung may pagagawa ka doon sa inyo, yung garahe mo kamo. Tanong mo muna, involved Tanong ka mo, ba? involved ka ba? Huy, involved ka ba sa mga flood control at Ganun ghost eh. project? Like Caesar's Huwag mong wife. gagalawin ang aking garahe. Di ba? Hindi ka Dapat pwede. pag ngayon, pag ganyan ka, politiko, like Caesar's wife, Oo. ano yung sabi nila? Pure as the driven snow. Yan. Beyond reproach. Beyond reproach. Hindi raw po siya nagpunta ron para mag-deliver ng cash. Oo. But kay, kanino ba? Kay Senator Tulfo o kay Jinggoy Estrada. Pero inamin niya, dinalaw niya rin daw po yung kaibigan niya, si Beng Ramos. Oo. Yan daw po ang tagatanggap ng kickback for Senator Jinggoy Estrada. Yung Beng Ramos. Yung Beng Ramos. So, what do the senators make of this? So, hindi sila naniwala kay Diskaya tsaka kay Alcantara. Therefore, kulong kayo. Pero naniwala sila dito kay Mina Jose na nagpunta lamang doon para Kamustahin yung kanyang kaibigan, si Beng hindi, Ramos. tsaka tignan At tsaka yung tingnan terrace. yung terasa. Terase. Oo. Grabe, hindi engineer ang nagpupunta. Yung may-ari ng construction company. Ganun ba yun? Hindi ko alam. Mga script. Ayos yan. Sa wala pa to eh. Mga pahaging-haging lang yung mga tukol sa politiko eh. Pahaging pa lang. The other thing sa politiko, bro, unless kayo talaga nagkaabutan, safe ka la. Safe ka. Safe yung politiko. Safe. Kung yung bata mo ang tagatanggap. That's hearsay. Malay ko kung sabi-sabi mo lang yan. Loko yan. Pinair ko na nga yan. Oo. Disgruntled employee ito. Disgruntled. Ganon. Parang MWS is disgruntled board member yan. Pero na lang, kung testimony ng contractor, At nakausap ko po talaga si congressman. Kami po nag-usap, kami ang talaga nag-uusap. sa porsyentuhan, gano'n. Sa... May nagkagano na ba? Hindi pa, no? Wala. Ano yung... Ni isang kwento, wala pang Wala. ganun. Hindi, yung sa screenshot sa telepono, wala rin yun. Sa disappearing ink. Kung magaling yung contractor, magdi-deliver ka ng cash. Ito ang sabi sa akin ng isang contractor. Okay. Paano yan? Kung ang demand ng politiko cash, delivery, paano kung mapapatunayan na tinanggap mo na yan? Baka later on, i-claim mo sa akin, wala pa yung delivery nag-deliver na. Usually daw yan, ang paraan dyan, binibidyo. Na dinideliver na yung cash at may tumanggap na nung cash na representative ni congressman. Yun na yung katibayan ni contractor. Representative ng congressman. There you go. Yung nakukuha nung cash. Okay? Maaring hindi si congressman kumuha, pero representative niya. At therefore, si contractor, sasabihin ng contractor. At least there's evidence of physical delivery. Ito na, boss, na-video ko na, may delivery. Meron daw ganyan yan. So may copy niyan, bro. Yung mga contractor, malamang tinatago yan.
Bakit hindi ikumpiskahin That yung mga is worth its cellphone? weight in gold, pare. Hindi ko, pwede ba kumpiskahin yung mga cellphone? At saka baka binura na. Pero kung binura yan, dapat meron ko duplicate yan na nakatago. Safety mo Safety yan ng contractor. Oh. Plus, may technology yan, pare. Kahit na nabura, nakukuha yan. Oh? Pagkaalam ko. Makikita pa? Kita pa. Aba, kailangan natin ng mga techies dito sa kaso na May to. techies dyan, pare. Mag-volunteer na po kayo. Oo. Kayo mga nakakaintindi dito. Kasi later on, yung case build up. Ito taon ang bibilangin dito, pare. Taon. Let's not fool ourselves. Taon ang bibilangin dito. Baka tapos na nga yung term ni BBM. Hindi pa natatapos itong mga kaso to. Kaya, yung Napolis hanggang ngayon. kaya kailangan yung barbula para yung pressure ng tao huwag masyadong uminit, pare. Ganun. Ma-diffuse yan na, may investigasyon naman nangyayari, may ginagawa. Sige na nga. So, meron daw po namang isa pang kontraktor na pinarerenta niya yung kanyang lisensya. At humihingi siya ng proteksyon sa Senado. At binibigay naman ng Senado. Mabilis ang Hindi ko maintindihan yun eh. Pare, that's another Gumawa ka ng kalokohan, ngayon kailangan mo my ng life is in protection. danger. Protection. Ganun kaagad. Is it up to the Senate to do that? Hindi ko alam eh. Baka naman. Kumbaga, yung pinaglalaban ni Senator Marcoleta, nagawing state witness itong mga diskaya. Yung ba saklaw na ng Senado? Yung protective custody daw po, kailangan nitong si SYMS Construction Trading. Kailangan daw po niya ng proteksyon. So, inapprove ni Blue Ribbon Committee Chairman, Ping Lacson, yung request for protection. Ganun pala. So, pwede kang humingi ng protection. Bakit kaya? Baka bugbugin siya ng mga kontraktor na babae ito eh. Oo, Baka bugbugin siya dahil nagtsumutsu siya. So, meron bang dyan? Code of Omerta sa mga kontraktor ngayon? Hindi ba kanya-kanyang bakbakan na yan? Sa mga contractor, I think the Code of Omerta, napakarang Long gun. Ang bilis matunaw niyan, parang ice candy niyan. Kanya-kanyang takasan na to. Ano yung fraternity? Hindi, ang gusto ko malaman kasi paano naghahanda ito mga politiko na masasabit dito eh. Ano ba yun? Dahil napalitan na si Martin Romualdez, forgiven? All is forgiven. Teka, ba't mo naman nasama si Speaker Martin Romualdez dyan? Hindi, kasi meron ng mga propaganda ngayon na sinasabi, ano yan, part ng strategy ng BBM administration para makaligtas si Martin. Mag-resign ka na lang, tapos everything is forgiven, ganon. Ako hindi ako naniniwala. And live to fight another day in 2028. Hindi naman. Wala na siya. That bus is para kay ganun ba? Martin. Lumipad na ba yun? Hindi ba? Baka hindi. Malay natin. He must have something up sleeves. Hindi natin alam. Pero sa ganang akin po, yung ganong teorya na pinaresign siya para scot-free. Diba? You can go scot-free. But what if this investigation... Yun na nga. What if the ICI investigation leads straight into his doorstep? Yun ang sinasabi ko. Paano yan? So, ang labo na kwan nun. Mag-resign ka na lang para libre ka na. Hindi eh. Hindi mangyayari. Kung yung ICI tunay na ICI. Aba, at saka ang dami mong dapat ayusin. ICI, DOJ, courts. Hindi ka na speaker, so mahirap na. Mahirap nang impluwensyahan yung mga yan. Siguro, pwede kang bumanat na ngayon sa public forum, sa public discourse. Ay, babanat mo. Hindi ka na speaker eh. Kung cleaner than Dati nga, patay tayo sa'yo. Dati nga may taga-banat siya, di ba? Sila meron Ronnie siya. Puno, Erwin Tulfo, sila Abante. May mga taga-banat siya dati. Ngayon wala ka Si na. Joel Chua. Wala na. Ngayon, di na Wala siya ka na speaker. sa poder.
O ito si Dar Jr. Pinaiimbestiga rin. Bibo yan, ha? Kita mo yan. Magandang move yan. Sumakay sa issue. Yan daw mga farm-to-market road. Hindi po pinag-uusapan yan, ha? Ang pinag-uusapan ngayon ay flood control. Pero biglang sumingit itong si Dar Jr. Ang gusto niya mangyari, imbestigahan daw yung mga farm-to-market road At projects. kung ano maimbestigahan niya, makakuha niyang detail, he will turn it over to the ICI. Ganun ba yun? Di ko alam. Yun ang parang pagkakasabi niya na ano. Kasi kailangan nito mag-media. So there were farm-to-market roads na medyo anomalous. Yun ang Lahat! May farm to, ano yung pinag-usapan natin kilang isang araw? Farm to cockpit. May farm to cockpit pa nga. Farm to mansion nga yan. To mansion. Ang tawag ni Parin Jonathan dyan, farm to mansion. Anong nakain ni Dar Jr. ni Eventually, Secretary Kiko? mauuwi sa lahat ng infrastructure projects. Hindi lang flood control. We're Hindi lang going, flood control. school Eventually, buildings, everything. School buildings, ports, baka pati airports. Ang dami. Kasi Open sa ilang Pagcanong trillion since the Aquino administration, isuma mo lang yung ibinuhos sa infra. Isuma natin yan. 10 trillion, 20 trillion, di ba? We don't know. Gaano kalaki yan? At meron ba tayo nararamdaman na malaking pagbabago sa infra natin? Definitely. Wala eh. Naku, sa tourism na lang natin, kita mo, wala tayong maipakita. Dahil marami ring mukhang anomalous o ghost. So ano yun? Buhos tayo ng buhos ng pera na nalulusaw lang. Di ba? So itong farm-to-market roads po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., it's in line daw with the President The call of the Ferdinand President, Marcos oo. directive to investigate irregular flood control projects. Hindi nga flood control. Agricultural roads. Mm-hmm. He's a good man. May nakilala ako nung isang araw. Kayo, karambola, panay ang banat nyo kay Secretary Chu Laurel Jr. He's a good man. Alam nyo ba, even sa, He's a good man. yung mga kapitbahay niya sa Forbes Park, inaway niya. Anong pangalan nung Wag kaibigan? na natin banggitin, bro. Yung kaibigan ni Joel. Aminado ko, he's a good He's man. a good man. Pero more than 50% pa rin po ng Pilipino nagugutom. Yung pagiging good man niya, walang silbi para sa amin kung hindi niya inaayos yung trabaho niya sa agriculture. Kasi ang dami pong nagugutom na Pilipino. Ang pinakamahihirap na Pilipino ay nandiyan po sa fishing at saka nasa farming. But he's going for Para sa akin, yan po ang dapat na mission niya, hindi magpakabait. 20 pesos per kilo. Okay lang sa akin kahit hindi siya mabait. Siya na pinakamasamang tao. Pero nagagawa niya pong paunlarin yung ating agriculture and fishing sectors. Hero siya sa akin. Hindi yung mga importer. Hindi dahil sa mabait siya, ayos na tayo. Di ba? Kung ganun, puro good man ang ilagay na natin. santo na lang ilagay natin niya kahit walang alam. Santo. Nakaganon, santo. Anyway, you brought it up, yan ang Ang gusto raw po mangyari ni Secretary, etong Kongreso ay i-prioritize yung kanya mga yung mga project na kanilang i-recommend at hindi arbitrary lang. Arbitrary ba pagpili ng farm to market? Depende po yan sa congressman eh. 'Di ba? Kung malakas siya, aayusin nila ng Department of Budget yung kanyang project. Tapos titirahin nila with the DPWH at saka ni Mayor, mapopondohan yung farm to mansion niya. Ganyan. Ganyan ang lakaran dyan. So doon pa lang sa baba, meron ng ayusan doon. Kung kailangan mills o yung cold ang gusto niya, ang agriculture ang magde-determine kung ano mga kalsada. Hindi yung kung sino-sino doon na sa parokyal. So magkakaroon siya ng master list, tapos yun ang ibibigay sa Kongreso,
at i-prioritize ng Kongreso yun. Para Ito sigurado po yung siyang tanong shoot ko. talaga sa food production. Paano nyo namang nagawa yung priority list nyo ng agriculture? Based on what? Whims? Ano kaya? Hindi. Anong kanilang basihan? Gaya nung, di ba, in-inaugurate nila kailan lang, yung magkakaroon ng malaking warehouse sa Bicol. Ayan. Sa Bakit Camsor. Bicol ang napili nila? Camsor. Kasi Kasi may naglakad na taga Bicol. Parang- So, ganun din po yung Kinausap siya ni El Rey. Actually, nung inauguration si El Rey nga nandun, no? Dahil mapa-agriculture yan, kung sino man ang gagawa ng plano, nando pa rin po yung element ng palakasan. Palakasan. Some political guy. Paano ba approached him. malalaman niya? Kaya nga sinasabi natin master plan eh. At saka yung master plan na yun, Susundin talaga natin. ay gagawin po na batas, legislated, para kahit sino umupo doon, wala siyang kawala, susundin niya yung master plan na yon. Hindi ba ganun ang technique sa ibang bayan? Gagawa ng master plan, so may by phases yun, hanggang sa mabuo siya. Baltimore, ganyan ang nangyari kasi. Ang Baltimore, grabe yan. Right off, grabe ang inner city, decay, ang everything. Tapos na-gentrify siya dahil ang ginawa ng Baltimore, gumawa sila ng master plan at ginawa nilang batas. At by phases. This year, ganito ang gagawin natin. Next year, after 5 years, ganito na yung resulta niyan. After 10 years, ganito na. After 20 years, ganito na. At ginawang batas yun. So kahit sino umupong mayor, hindi niya mapalitan Hindi yan. niya galawin yan. At aangal yung mga citizenry. May land use act plan din siguro sila ron. Ano? Kaya nga, ito sinasabi ni Agriculture Secretary, sila ang maggagawa ng priority. Depende Tapos sa susundin whim sila niya. ng Congress. Paano, how sure are we na yung ginagawa ng agriculture ay tama? Ang balita nga po, dyan sa agriculture, ang pinaka-corrupt. Naku, yan ang hindi malinis-linis na ano. Ano yun? We'll just take his word for it? Dahil sa he's a good man? Kung Maganda mali yung binanggit mong yan, ano, yung announcement ni Secretary Chu Laurel na yan. Dapat yung mga nagko-cover na bit ng agri, tinanong yan sa kanya, Sir, how do we identify... Ano naman ang basis na, nyo? Kung ano yung mga priority nyo? ano yung priority projects? At bakit kayong didesisyon? Meron kasama ba yan sa National Development Plan? Meron tayong, di ba, 10-year development plan? 5 years, 10 years, ganyan, okay. Nakabangga ba yan doon? Oo. Yung ba priority areas na ano yun, talagang agriculture production yan? Talaga, yung sinasabi ni Parin Joe na Jonathan. Yung key production areas. Oo, yan ba isa sa mga basis nyo? Ba ano? Let's look into it. Okay. Baka naman, good man naman siya. Baka meron siyang Hindi, kasi di ba kung kilala yung DA sa ayusan ng import license, bakit hindi sa ayusan ng farm to market, di ba? Lalo na, no? Laking pera involved. 9:30 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23, at DWIZ 882. Karambola, Aliw, Channel 23, at DWIZ 882, kasama natin. Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Paring Joel, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron daw gustong gawin ng Department of, paborito ni Paring Joel, Department of Tourism. Magna Carta. Magna Carta? Ba? Okay. For tourism workers. Ayan. Bakit kailangan ng Kung Magna Carta? ano-ano inaasikaso Para sa nitong ating paboritong Department of para yan Tourism sa kapakanan ng mga nagtatrabaho sa industriya ng turismo sa buong ganun bansa, ba? siguro. Hindi ewan naman ko, masama ano yung ba- gusto niya mangyari. Hindi naman masama. Oo, okay lang sa akin yun eh. Pero ang talaga pong saysay ng Department of Tourism para mag-promote ng turismo. Turismo, para dumami ang turista Bakit eto ngayon, gusto daw nila isulat na yung ang plano ngayon ng Department of Tourism gumawa ng Magna Carta for tourism workers. Ayan. Sabi po yan kahapon ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Para daw po maproteksyonan
Ang mga nagtatrabaho sa tourism. Galing. Ito kasi, nagkaroon ng summit. Conference. Tourism Summit, gano'n. Ng mga tour guides. Tour guides, okay. Tapos, pinagsalita siya doon. Siyempre, ang sasabihin niya, kung ano yung gusto marinig. No audience niya. Politiko. Ayan. So, ngayon, yung Magna Carta. Tignan natin kung magagawa to. Well, Puro salita lang to. it's a good lead. Ayan, ginamit na story. Lead sa mga lang yan? dyaryo. Lead. Good lead. Next story. Next story. Ganun. Okay. Ayos. Alam mo, yung mga ganyan na puro salita at plano, ang balita po rito ng ating mga cabinet member, kung hindi plano, study. Di ba? Kung hindi study, coordination. Ganyan eh. Or threatening to plan. Ayan. Threatening. Wala po bang solusyon? Ang sinasabi ng mga nasa tourism, ang tumal daw ng kanilang mga tourism. Eto, yung domestic tourism na lang umaasa. Sila. So, Halimbawa- yun ang bumubuhay, pare. Ha? Oo. Siyempre. Notwithstanding, mas mahal lumipad ngayon sa mga ilang tourist destination natin Hindi ba? kaysa pumunta sa Hong Kong o sa, Or sa Bangkok Japan. o Japan. Oh. Pero yung po mga kababayan natin, they prefer na pumunta sa mga local. Ito, Philippine Airlines po, nagdagdag ng maraming flights papuntang Cebu. Mhm. At iba pang key destinations. Ang ginawa ng PAL, nag-concentrate sila dito sa domestic. Ang Cebu ngayon, tinitignan niya ng mga economists pa rin, yung analyst na sinasabi. At mukhang yan ang nagdadala ngayon daw sa growth ng Philippines. Diyan daw sa Cebu ngayon. Kaya yung Philippine Airlines, nagdagdag sila ng mga flights to Cebu. Kasi maganda ang airport ng Cebu. Oo, yung Although ang bago, traffic yung sa Cebu, oo. parang traffic na ron. Grumabe, pare. Naalala ko, As the city developed, as the metropolis developed, grumabe lalo yung traffic. oo, Lalo pupunta yung kang huling, Pactano at yung ano, huling oo. punta ko dyan, 2 years ba yun? Naglaro ako ng golf. 3 years ago. This year hindi ako dumating. Last year sa Del Monte. So 3 years ago, 2 years ago. Sa Cebu ginawa. Ang lupit ng traffic pa. Lupit ng traffic. Hindi pa nila kasi walang mass transit. Wala pang mass transport projects dyan sa Cebu eh. Yun na nga eh, yun ang sinasabi. Tapos merong mga kaling nilawakan na yung expansion o bagong kali. Well, yung MVP group, Right. ginawa yung tulay. Yeah, well, that's just the bridge. What Toll, I'm saying, yung toll. highway. Pero hindi, mukhang may ganun pala, no? Gumawa ka ng mga gandang kalye na halos world class, pero hindi nag-catch up yung driver's education o yung Useless pa rin. useless din. Kasi Yung marami gumagamit doon, ng kalsada hindi ka mo. alam kung kailan mag-U-turn, magle-left turn, tsaka yung change lane. Delikado, bro. Oh. Pare, okay. Okay ba yan? Meron sana akong gusto i-bring up na magandang... Ano yan? Okay. Hindi, ito pare, mas bigla ako nagkaroon ng text dito. Nag-iba, pare. One, ang sabi ng PNR, they will be, kasi ginagawa Philippine yung National Railroad. North-South Commuter Railway. Now, there are certain stations daw mula dito sa Manila, Bulacan hanggang Clark, at even down the south na tama rin naman kasi nagko-construction sila, i-demolish nila yung mga ilang lumang stasyon. Dapat. But here's the thing, some of these stations
Para maging efficient. But some of these stations at kasama yun sa kontrata dun sa master plan is pwedeng pag gumawa ka ng bagong stasyon, yung lumang station try to incorporate yung design kasi some of them are heritage sites. For example, yung Kalumpit Station, dati dyan yung Luman-luma Revolution, na dyan, yan, dyan and I've passed through several station dati, sumasakay kami pag papuntang Bicol Yung mga station, luma sila, pero So yung issue design, ngayon yan. and, Heritage issue. meron sinabi na pwedeng sa proper urban planning at design, pwedeng i-integrate yung intermodal connectivity kasama na pagdi-design pati Para ng mga naalala stasyon. mo yung Paco Station. Iyon, gaya niyan. Hindi na Napakaganda ng design yan Ang design yan, pare. Pagmunta Giniba. pa, kala mo Central Station sa New York At na giniba maliit. at walang nangyari. Mm. Yung Tutuban. Mm. Di ba nababoy ng gusto Yun, yan? no. Sayang, ano? Yung akin sana... Hindi mo napansin, pare, kung I'm sure yung mga kababayan natin, marami nakakapasyal dyan. Mga OFW nga nakikita nila Right. yung mga lumang istasyon sa ibang bayan ng tren. Magaganda na nabipreserve nila na Na ma-modernize yung loob, oo. pero yung facade, bandang. yung itsura ng building ay ganun pa rin. Oo. Pero modern na ang loob. Paano nila nagagawa yun? Yun Tayo na hindi nga natin kayang Hindi gawin. nga, sabi nga nung kaibigan ko, si Paulo Alcasarin, pwede mong i-incorporate yan at tinutulungan nga sa nila yung PNR. But at times, masigasig yung mga Yung PNR. yung contractor. Pare. Gusto nilang Hindi tirahin kasi na mas agad. madaling gibain na Mas lang at madaling magtayo gibain, ng gawa bago. ng bago yung isang glass edifice. And Meron Wala kaming series ng problema ganyan ron. eh. Oo. Sa BBC ko ba Oo, napapanood yun? Yung BBC Earth. Meron po re-engineering. Yung repurposed buildings. Right, pwede. Oo. At mas lalong gumaganda. Pero nandun pa rin yung element ng heritage. Yung heritage. Kasi heritage natin yan. Pero Once kailangan sinira mo mo yan, matinding re-engineering. Oo. At kaya ngayon, collaboration sana ng urban planners, ng National Heritage planners natin, at nung PNR. Yun lang naman sinasabi. Sayang, Oo. Next, pare, gusto kong, ito, baka alam mo to bro, kasi may nakakausap kong isang, college basketball player siya, bro. At ito yung mga dilema ngayon nila na sasali ba sila sa PBA draft and all that. Pero Wala ngayon, na ang PBA kasi, stricto, bro, na kung maglalaro ka sa ibang bansa. Now, ayos yan. Ano ibig mo sabihin? Stricto. Kasi may mga PBA player natin, kinukuha sa Korean League, sa Japanese League, Tapos? sa Australian League. Sinabihan sila hindi yan, na pinagbabawalan sila ng PBA. Because sanctity of the contract, national interest, mga ganun-ganun. Kung aalis na ako Yun sa na nga inyo, ano pa ang Hindi, authority mo yung over ang me? akin Useless yung pagbabawal ng PBA na yun. naintindihan doon ng player na okay, kung live yung contract ko sa team, okay, pwede mo kong pagbawalan. Pero, Hindi, kung live yung contract ko sa team, kung bibilin naman, oo, yan. nung kumukuha sa akin sa babayaran Tokyo, nila, pwede babayaran yan, yan, it's up to the team. Anong kinalaman ng PBA doon? Hindi, kasi nga ang PBA right now is in the, medyo in the ropes. Matagal na Dwindling- patay yan. Dwindling attendance at tapos lalayasan ka pa ng player na pinaghirapan mong Yung kinuha sa PBA, eskwelahan. pare, na imbalsa mo na yan. Talaga, sobra ka naman, pare. Wala na raw nanonood. Ito yung bali-balita. Oo. Bali-balita. May mga, iilan lang kasi ang team dyan eh. Oo. San Miguel, MVP. Halos yan, dalawa lang yan ang Dalawang yan, nagdadala. oo. Meron ng bali-balita na gusto na nilang, kuhanin na, right 30. Ano ba yung sa journalism? 30, yung Yung high 30. Tapos na. Tapos na. Pero teka muna. 76 ba yan? 76 ba May yan? binanggit ka, kung isang foreign team, sa Japan o Korea, kukunin ng isang PBA player, they covet him, at sinasabi mo, pwede magbabayad sila ng transfer fees? Parang Babayaran nila, bibili nila yung kontrata nila doon sa San Miguel. ganun. Okay. Halimbawa, player na San Miguel, gustong kunin ng team. Oo. Babayaran ko sa'yo. So, marirelease na yung player. Hindi mo pwedeng harangin yung player na Hindi. Ano karapatan mo magharang doon? Wala. Ang problema kasi sa PBA, dinadaan nila
Di ba pumunta pa sila sa Japan at sinabing, huwag niyong recruit please ang aming mga player, sabi. Kita mo yun. Yung ba yun? Trabaho. Alam niyo po yan, open market yan. Kung tawagin, kung, sabi nga nila, open competition yan. Yang business, tawagin na natin business. Yung business ng PBA, hindi nga pwede magdikta dahil marami kang kalaban eh. Okay. Dati kasi yung PBA sobrang sikat. Lahat na lamang ng player kaya nilang kontrolin. Pati yung mga kontrata ng mga player pinakikialaman nila. Kaya nagkaroon sila May ng mga clause, ceiling-ceiling, yung mga non-compete clause, yung clause, mga ganyan. oo. Kumaga, kinokontrol nila ng gusto yung liga. In the end, dyan po ang nakaloko. Sa sobrang control ng PBA, nung governing body ng PBA, sa mga players, sa mga liga, naging disgusto. Disgusto, meaning... Ang mga player. Oo. Ngayon, ang tatanda na ng mga player. Hindi, meron tayo Yung mga bago, exciting players, Oo. lumalabas. Now, matanong kita, di ba doon sa football, in the world of football, for example, mga Brazilian players, one of the best, kinukuha sila ng European teams pero malaking yung transfer fees, yung bayaran. Buong Ganon. mundo, But here's pare. the thing, when they do that, at ito yung napansin ko lalong tumataas yung value ng Brazilian player. Isn't it the same sa Pilipinas? Kapag kinukuha ka ng Korea o Japanese o Siyempre. Australian Tama ka. league, this actually boosts yung value ng reputation ng Filipino basketball Oo, players, di ba? kikita naman yung bata. Hindi pwede At sa lahat, hindi lang sa kanila. yung bata makikinabang. Yung PBA, But hindi. it's not seen that way. Ang PBA, hindi, kasi nga, PBA is out to protect itself. Di ba? Ano ba innovation nangyari sa PBA in the past 50 years? 50 years na yan eh. Actually, nag-celebrate ata sila this year ng 50 years na PBA. Parang 1975 ata yan na simulan. At ang sinasabi ngayon, parang lipas na yung sikat ng PBA. Meron pa ba nag-a-advertise? Hindi ka po kapanahon ang lakas ng advertising niyan. Tsaka marketing, yung guesting Meron sa akong mga TV kaibigan shows, nag-shift sila ng business model. Pumapasok sila sa sports. Okay. Nag-iisip siya kasi meron siyang lugar sa Bulacan na napakalaki. Na gusto niyang isang portion nun, sports venue. Okay. Ang suggestion na natanggap niya, huwag ng basketball. Isang Mas gusto multi-purpose ng tao football ngayon track, yung women's volleyball. Women's volleyball. Yan ang indoor. up and coming. Bakit mas exciting ang women's volleyball kesa sa PBA? Bago! Exciting. May storya. Bago! May rivalries. Diba? Oo. PBA luma na 50 years Actually, na yung rivalries na, malaking bagay nun Alin? Yung rivalries, tapos yun ang i-hype ko ngayon, yung laban. Ngayon, nila. ang PBA ba, may bago ka naririnig na. Ang pinaka-innovation nila, niyayaya yung mga PBA reporters sa Europe. Namamasyal sila doon. Yun ang pinaka-innovation. Kaya nga, ang mga naririnig ko from the owners, parang sayang na nga yung pera dyan Ang laking gastos sa totoo lang Do they get still the media mileage kung wala nang nanonood sa TV? Paano, ang dami ng competition ng PBA basketball. NBA, easily available sa Pilipino. At mas exciting manood. National Football League, NFL. Tennis. Golf, all the other sports, di ba? International sports available na dito sa local TV. Ganyan ang tindi ng kalaban ng PBA. Aside from the other sports, ano ang mga kalaban nila? Nandiyan yung mga ibang entertainments. People would rather shell out hard-earned money doon Sa iba. entertainment. Ang concert, kaliwat kanan Lahat ng concert. Dati, ang mapapanood mo lang entertainment, PBA. Hindi na ngayon ganun. Dahil mo ng kalaban. Aside from other sports, ay other means of entertainment. So, anong laban mo kung wala ka innovation? Hindi naman nagbago yung format, hindi nagbago yung venue, hindi nagbago yung style of play.
Ano nagbago sa PBA? Iniisip ko Ako yan. iniisip ko, yung PBA ba hindi pwedeng mag-merge sa isang Asian League or something para isa siya sa mga legs? Meron mapapayag na Asian Hindi League. naman sumag-merge sa Kung atin. laos ka na, sa sarili mong bayan, laos ka na. Anong Bakit negotiating ka pa- power mo? Wala kang negotiating power. Ang hirap pala na nangyari sa PBA. Oo. Nakanood ka na ba? Yung sa NBA, na, pag binasa mo yung istorya, there was a time before the era of Magic Johnson and Larry Bird, Oo, pag ganun din sila na in the same predicament, pabagsak, viewership, everything, until these guys, Larry Bird and Magic Johnson, yung rivalry ng Lakers and Boston Celtics in the 80s, pumasok at nabuhay ng Ano ba kaya ng ayaw ng mga owners, pare? Look at it from their perspective naman. They've got guys like this sila, Ravenna at ano. Ba't kayo pupunta sa labas? Or some guy, some exciting player from Ateneo or from NU, biglang imbis na pumasok sa draft, pumunta sa labas. They have to defend their investment. Ano yung incentive ng bata? To stay here. Kung nakikita niyang bulok na yung liga, mas malakas yung kanyang prospect niya doon sa labas. Hindi ba? So, ibig sabihin, hindi na kaya mag-compete ng PBA. That's sad. Malungkot nga, pero that's a reality. They have to face and therefore do something. Meron bang ginagawa? Sabi ko nga sa'yo, pinaka-innovation nila, yayain yung mga reporter ng PBA sa Europe. Ano ba? May bago ba sa PBA? Sige nga, sabihin mo sa akin. Even in terms of slogan, meron ba? Maraming tattoo na yung mga player, pare. Napansin ko. At maangas maglaro, pare. Tinatakel talaga. Uso. Pag fast break, pare, talagang kinakarate. Nauso yung PhilAm, nauso yung PhilFor. Ganon eh. Wala na. After that, ano na? Wala natabangan na ang tao sa pila. Dati, innovation nila, na. may import. Tapos, ang innovation, may Phil-foreigners. Naging konti exciting. Natapos na yung era na yon. Ano na ngayon? Dati, nung panahon ni Noli Ayala, commissioner, gusto niya, ipasyal yung PBA all over the Philippines. Magkaroon ng game sa Davao, magkaroon ng game na Cebu. That's one innovation na tinigil. Kasi, noon, Araneta ka lang manonood. There was a time nga, Ultra ka lang manonood. Ang hirap-hirap pumulta sa Ultra. Ni walang public transport. Talagang lalangawin yung games. Tapos naging Araneta. Yung mga taga South o taga South. Paano manonood dyan yun? Yung mga taga unless diehard ka talaga. Or wala ka lang magawa. So ang hirap pala ng dilema, no? With all the marketing at corporate geniuses Ang daming kalaban ng PBA ngayon. Ang daming kalaban. It's not the only entertainment in town. Ang dami. Mas masarap pa nga manood ng barangay. No, mas ma-action pa, no? mas masasarapan ka pa. Ako, nag-enjoy pa ako. Yung sa amin mga inter-village league, mas nakakatuwa pa yung mga bata So there's no comparison sa nung panahon mo o nung panahon ni Joel pagkagaling sa college, kasi lalo Chris pa noon may farm team na Mika, then PBA, then wala dating Japan is beckoning or Korea is beckoning. Walang ganun wala. Dito, I'll play for baby. So you're at the mercy of the PBA. Oo. Kapag ayaw ka ng PBA, tapos ka na. Ganun. Wala, hindi na ganun ang kanilang attraction Magnetic power, hindi na ganun. Nagbago na. Pero paano ito last question ko, paano yan buhay pa rin ang grassroots basketball sa atin from the different regions at pupunta sa UAAP at NCAA, paano sila? And they don't care options sila? And they don't care about the PBA. That's the problem. Yan ang nangyayari. Oo. Alam mo, at one time, yung kapatid ko, si Joel, coach yan. Niyaya ni Governor Ben Ebardone doon sa Samar para magbigay ng seminar. Okay. Alam mo sino ise-seminar niya? Hindi mga player. Ano? Mga coach. Okay. Para at least maging makabago na ang kanilang yung mga technique, yung mga pananaw sa game and ganyan. Ganito pala nangyayari sa mga ibang lugar sa Pilipinas. Kulang na kulang sa coach and therefore nag-i-import pa ng coach.
halimbawa, nag-i-import ng coach sa Cebu. Ay, totoo yan. Yung mga sama, oo. Oo. O bakit hindi mag-PBA? Yung NBA, alam mo ba yung mga player? Meron silang mga projects. Nagbibigay ng pagkain sa mga bata, pumupunta sa mga schools to encourage Outreach. them. School, Ay, ang PBA ba hindi pwede mag-outreach ng ganyan? Wala Baka silang- isa yan sa wala, wala isa eh. pa yan. Ano? Ang NBA meron ganyan. Hindi nga, Pinapublicize nila. sobrang sarado na yung kasi ang governing body niyan, yung mga governors, na nanggagaling doon sa mga kumpanya, ano ba malay nila sa Corporate na marketing corporate, and oo. everything? Kaya, kung merong professional team na hahawak ng marketing niyan, baka sakaling may pag-asa pa. Okay. Eto, nandito na. Nandito na. Diba? Sa ngala po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Karambola, Aliw Channel Happy 23. weekend po. Happy at weekend. DWIZ 882. Ngayon, ang magre-report sa Ronda Pilipinas, ang ating kaibigan, Joel Peleño. Sa Ronda, Pilipinas. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ